pare at nagtatrabaho sa paraan ng pakikinig sa mga taong matagal nang hindi pinakinggan. Nakinig ko sa mga nanay ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga hawak na pangalan na nakasulat dahil pinaslang ni Rodrigo Duterte at ng kanyang mga kampon. Nakinig ko ang tinig ng mga kabataan na natutong tumahimik dahil sabi sa kanila, wala kayong kinabukasan, walang makikinig sa inyo. At doon ko nakita ang pinakamalalim na sugat ng bayan ay hindi korupsyon, hindi kahirapan, kundi ang pinakamalalim na sugat ng ating lipunan ay yung pakiramdam mo, iniwan ka na ng hustisya. Sabi ko nila, move on. Pero paano ka mag-move on kung hindi mo man lang nalaman ang totoo? Paano ka mag-move on kung ang sugat ay hindi mo man lang kinikilala? Kapag pera ang ninakaw, krimen yan. Pero kapag dignidad at buhay ang ninakaw, kasalanan yan sa kapwa, sa bayan, at higit, kasalanan yan sa Diyos. Kaya naririto tayo, hindi para manggulo. Naririto tayo para manindigan. Narito tayo, hindi para manira. Narito tayo para magsabi ng totoo. Ngayon, samahan niyo po ako. Patuloy tayong sumigaw at patuloy tayong manindigan. Ilantad ang katotohanan. 3, 2, 1. Pare-pareho tayo hindi pa nagtatanghalian. Pero lakasan natin. Ilantad ang katotohanan. Ilantad ang katotohanan. Ibalik ang dinakaw. Ibalik ang ninakaw. Ikulong ang mga pumatay at mga kurap. Ikulong ang mga pinatay at mga kurap. Ibalik ang dangal ng bayan. Dayon ang 32 million sa Vice President. March, April, May. Tulo ka buwan nga pamalandong. Una pa ta nibutar. Pero pag-impeach sa Vice President, it took only 1 day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, nga namalandong og 3 months, individually ni butal, ni linya, init kaistanan dito sa voting eleksyon, ni linya gyud dito. Ang ba na to, napasaras gutom. Ana, niya, here comes the representatives nga in 1 day, gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million. Niya, wa gani discussion kung sa may kaso nagibasihan sa atong pag-impeach, wa gipakita nato na natay social media, na sila mga monitor dito to the last minute of their discussion, pwede na nato ma-monitor, CCTV, etc. Why gidiscuss? Pero ako isip usa ka tao o usa ka leader, musaludo jud ko ni former President Rodrigo Duterte. Una, pag-ingon gyud sa iyang anak, wa lagi warrant katong ana-ana na sila dito na nakuha man sa kanang video sa live, wa lagi warrant, asang warrant? Ingon sa President Duterte ni Hong sa ayaw lang hina naalagi naay warrant, relax lang, naay warrant. Nya katawa ra siya, iya jung giparelax ang iyang family. Ana, pag istorya sa niya dito nga padung sa isa kay eroplano ang siya, ako ning kuan ninyo ha, kay basig wala na koy chance nga mo lecture ninyo ani, ikaw tore nagkuan raman ka, nagtuman raman ka sa imong kanaganing katungdanan, pero alang pamalandungi sa ninyo ba nga unsa may akong kaso, unsa may mga legal basis nya inyo kung ipadangad to anang nga ang kuan kanaganing kurtiha nga wa may
Wa may legal basis. Unya gawas pa din amang ta membro dito. Timan-ini ninyo ha. Doon na ni dakong kanang danger kuno mo. Ingani pagkasulti ba? At awal niya social media. Iya rang gimaymayan. Iya rang gilecture. Wa gid siya mangisog. Kalma ra gid siya. Nya tanaw-tanaw pa niya siya ay kung tanaw-tanaw kay di ko mudagan, di ko mo x yan. Sa pagutay x kiyas nga niya naman ta dinhi. Nya matud pa sa istorya, gipusasan gid siya. Dili na lang unta papusasan. Ingon sa sige lang, pusasi lang. Kinsa nagpusas si Torre kuno kanatong head sa pulis atong mana. Mo'y gapusas, nagpapusas na po si President Duterte.